ang pagsikat ng cereal sa iba't ibang bansa. Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkain sa almusal. Ang cereal. Class, aminin natin. Kapag tinatamad magluto si Mama, cereal na lang! Pero naitanong ninyo na ba, saan ba talaga nagsimula ang cereal? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Rach Ross 92. Maraming salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga Pinoy dyan na Germany. Class, isipin ninyo ang Amerika noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Hindi pa uso ang fast food. Wala pang drive-thru. Pero mabibigat na ang almusal ng karamihan. Karne, itlog, bacon, pritong pagkain. At ayon sa ilang doktor noon, masyado raw itong mabigat para sa katawan. Kaya may ilang health reformers na naghahanap ng mas magaang pagkain na pwedeng ihain tuwing umaga. Isa sa kanila ay si Dr. James Caleb Jackson. Noong 1863, gumawa siya ng isang pagkaing tinawag niyang granola. Ginawa ito mula sa graham flour na inihurno hanggang maging matigas na parang maliliit na tipak ng tinapay. Problema lang, class, sobrang tigas nito. May mga kwento pa nga na kailangan muna itong ibabad sa gatas ng matagal bago makain. Pero kahit hindi ito naging paborito ng lahat, dito nagsimula ang konsepto ng ready-to-eat breakfast cereal. Pagkaraan ng ilang dekada, lumipat tayo sa Battle Creek, Michigan. Dito naman pumasok ang isang doktor na malaki rin ang naging impluensya sa kasaysayan ng cereal. Si Dr. John Harvey Kellogg. Direktor siya ng Battle Creek Sanitarium, isang ospital na naniniwalang mahalaga ang tamang pagkain sa kalusugan. Kasama ang kanyang kapatid na si Will Keith Kellogg, nagsimula silang mag-eksperimento gamit ang iba't ibang butil. Noong 1894, may nangyaring aksidente. May niluto silang trigo pero naiwan ito ng magdamag. Sa halip na itapon, sinubukan nila itong iproseso at ipinatikim sa mga pasyente. Nagustuhan nila ito at dito isinilang ang Granus, ang isa sa mga unang flaked cereals sa kasaysayan. Pero ang mas malaking pagbabago ay ginawa ng kapatid niyang si Will Kellogg. Habang gusto ni John na manatiling pagkain lang ito ng mga pasyente, nakita naman ni Will ang potensyal nitong ibenta sa buong Amerika. Noong 1906, itinatag niya ang Battle Creek Toasted Corn Flake Company. Nakalaunan ay naging Kellogg Company. Ginawa niyang cornflakes ang pangunahing produkto. Nagdagdag siya ng kaunting asukal para mas magustuhan ng publiko. At nagsimula siyang mag-advertise. At class, alam naman natin, kapag masarap ang marketing, mas bibilis ang benta. Hindi lang Kellogg ang sumali. May isa pang negosyante na dating naging pasyente sa Battle Creek, si Charles William Post. Nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya at inilabas ang grape nuts. Dito nagsimula ang matinding kompetisyon sa cereal industry. Pagsapit ng 1930s,
Mga bata naman ang naging target ng cereal companies. Nagkaroon ng makukulay na kahon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalo pang sumikat ang cereal sa buong mundo. Habang dumadami ang mga refrigerator at telebisyon sa mga bahay, naging simbolo rin ng cereal ng modernong pamumuhay. Mabilis ihanda, lagyan lang ng gatas, wala nang kailangang magprito. Pero habang sumisikat ito, may mga nutrition experts ding nagsimulang magtanong, bakit ang tamis na? Marami kasing cereal ang nadagdagan ng asukal. Kaya nung 70s hanggang 80s, nagsimula nang bumalik ang mga healthier options. Mas maraming whole grains, mas maraming fiber, mas kaunting asukal. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang kompetisyon. Paano naman ito nakarating sa Pilipinas? Class, hindi naman talaga cereal ang tradisyonal na almusal ng mga Pilipino. Naging pamilyar lang ang cereal nang dumami ang mga produktong Amerikano na ini-import sa bansa. Pagsapit ng 1950s hanggang 1970s, unti-unti itong lumitaw sa mga supermarket. Pagdating naman ng 80s at 90s, lalo itong sumikat dahil sa cereal characters na ipinakilala at pagiging mabilis ihanda. Recap class, ang cereal ay nagsimula bilang isang simpleng pagkaing pangkalusugan na ginawa ni Dr. James Caleb Jackson. Pagkatapos, pinasikat nina John Harvey Kellogg at Will Kellogg ang flaked cereal, habang pinalawak naman nina Charles Post ang industriya sa pamamagitan ng matinding marketing at iba't ibang produkto. Sa paglipas ng panahon, ang cereal ay naging isa sa pinakasikat na almusal sa buong mundo, mula sa ospital hanggang sa supermarket, hanggang sa hapagkainan ng milyon-milyong pamilya. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sana nakapag-breakfast na kayo!